Hi everyone! So, sa atin dito sa Canada, sino sa inyo ang may mga side hustles na pwede ninyong i-share sa ating kababayan na andito din sa Canada? So, yung mga pwedeng mag-work sa ibang, kumbaga yung mga PR na or mga open work permit, can you share some of your side hustles na aside from your working full-time, ano yung mga ginagawa ninyo to earn more money dito sa Canada? So, gusto ko lang mag-share din sa akin kung ano yung mga pwede nating pagkakitaan dito sa Canada aside from our work. So, sa akin ngayon, so I work as a full-time sa isang hospital dito sa Ontario. So, yung mga side hustles ko na pwede kong i-share sa inyo, number one is investing in the stock market. So, sa mga baguhan dito sa Canada na gustong mag-invest, I will recommend, yung ginagamit ko is yung sa Wealth Simple Trade. So, yun yung ginagamit ko na, kumbaga, web broker para makabili at makapagbenta ng stocks. So, I highly recommend sa mga baguhan pa lang dito sa investing in the stock market, go for ETF. Ang daming mga ETF na kung kayo ay bago at hindi pa ninyo naiintindihan, just start with ETF. Like for example, yung XEQT. So, pwede ninyong i-share, pwede ninyong i-google yan. Ang daming way to research about sa stock market, ano ang mga dapat bilhin. So, sa akin, ang strategy ko is, kumbaga long term, dollar cost averaging. So, halimbawa, kung meron akong pera, like, every paycheck, so maglalagay ako ng parang 100, and automatic na nabibili yung mga stock na gusto ko. Number 2, na pwede ding side hustles is yung pwede kayong mag-babysitting, maglinis ng mga bahay. Yan yung mga side hustles na pag hindi kayo maarte sa na gusto ninyong kumita ng pera, iyon marami namang mga mga pwede kayong mag part-time. So iyon yung mga ibang way to earn, kumbaga pandagdag sa ating savings or pandagdag sa mga gusto nating mga luho. So aside from that, yun nga ang yung iba kasi marami silang mga like yung iba ginagawa lang nila online. So sa mga kababayan natin na gustong mag-share or kung ano yung pwede nating gawin aside from our full-time job na madali siyang gawin, like for example, lalong-lalo na yung mga walang work or yung mga hindi makapag-work kasi meron silang binabantay ang mga bata, yun ang din. So, yun po, ano pa bang side hustles ang natin? Marami yung iba ang ginagawa nila, nagbebenta sila sa marketplace, nagluluto, nagbebenta sila ng mga pagkain. Also, yung iba is yung mga gamit nila na hindi nila ginagamit, binebenta nila. So, ang daming kumbaga, ang daming pwedeng pagkakitaan dito sa Canada kung marunong lang tayo or kung meron lang magturo sa atin. So yung crypto din, na-try ko din yan. So one of the best is investment din ang crypto. Yun nga, like Bitcoin and Ethereum. So talagang yun ang malaking kita pero malaking loss din pag bumagsak yung presyo ng Ang ginagamit ko sa crypto investing is crypto.com and also yung ShakePay. So yung mga nababanggit ko na mga recommended na mga web broker or yung mga ginagamit ko like pagbili ng
cryptocurrencies, i-share ko dyan sa baba. Makikita ninyo dyan. Yun, what else? Crypto investing. Also, ang maganda din is yung sa rental. So, yung meron kayong bahay, kung may available na room, pwede ninyong iparenta yun. Kasi, yun ang maganda. Kasi, pwede kayong kumita at makatulong sa mortgage ninyo or sa mga bills ninyo. So, yun yung mga side hustle. So, bale tatlo. Crypto investing, and stock investing, and also rental. Rental, yung pagparent, rental income. So, another is yung mga, yun nga, yung pwede kayong go for cleaning, go for, ang dami, yung mga iba nga magagaling silang ano ba yun, yung maglinis ng mga kuko, ang dami, ang mahal ng bayad ng mga to. So, yun. So, sa mga kababayan natin na may mga side hustles, share kayo, comment ninyo yung mga side hustles ninyo dito sa Canada. Okay, so yun lang po. I just want, wala akong like sobrang busy for the past month, so sobrang hindi ako makapag-vlog, sobrang walang time talaga na ano, kasi nga merong lalo pag nag-work ka full time and merong kang school, so yun ang mahirap na ano, kaya ang hirap gumawa ng vlog. Kaya minsan ano lang, yung ganito lang, so katatapos ko lang gumawa ng assignment, so lumabas lang ako doon sa Starbucks, and yun nga, parang naisip ko lang kasi nakikita ko yung mga ibang mga kababayan natin na sobra silang mag-work sa mga full-time nila, and they are not investing their money. So parang nasasayang ba? So kung meron tayong parang knowledge na pwede namang makatulong sa ating mga kaibigan or sa ating mga kabayan, why not share? So yun po, thank you so much for watching, and God bless everyone.